Ano ba yan? Pinaghiwalay pa talaga tayo ng grupo ni Sir. Oo nga eh, sayang naman. Galingan na lang natin sa paggawa ng thesis. Hindi ko pa naman gusto ang mga kasama ko. Kilalang mga tamad at may hina ang utak ng mga yun. May galit yata sa akin ng professor natin eh. Wala naman siguro. Nagkataon lang na sila ang makakasama mo. Ako nga eh, hindi ko alam kung makakasundo ko ang mga kasama ko sa grupo. Ni minsan kasi, hindi ko pa sila nakasama. Magaling ka naman makisama kaya sigurado ako na makakasundo mo sila agad. Good luck sa ating lahat. Sana eh, malampasan ng buong batch natin ang hirap sa college. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa iba nating classmate. Ang importante sa akin, makapagtapos at maghanap ng trabaho. Gusto ko na kasing mamuhay ng solo eh. Ibig bang sabihin eh, hindi ka muna tutulong sa mga magulang mo tsaka sa kapatid? Obligasyon nila na pag-aralin ako. Hindi pwedeng hihingi sila ng kapalit. Hindi rin kami mayaman ng pamilya ko, kaya naipangako ko talaga na kapag nakapagtapos ako at nagkaroon ng trabaho, tutulungan ko muna si inay para makabawi sa mga sakripisyo niya sa akin. Ang bait mo naman, kaya ka inaabuso ng iba eh. Wala namang masama kung magiging mabait, tsaka hindi naman ako pumapayag na abusuhin, no? Sabi mo eh. Uuwi ka na ba? May dadaanan pa ako. Mauna ka na lang, tsaka na lang ako sasabay sa'yo sa pag-uwi. Sige. Mauuna na ako sa'yo Ingat ka sa pag-uwi. Huwag ka ring magpapagabi ng uwi. Delikado na ang panahon ngayon. Daig mo pa mama ko eh. Sige na, uwi ka na. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Nagpapaalala lang naman ako sa'yo eh. Oo na, aalis na ako. Ingat ka din. Matagal na kami magkaibigan ni Leslie. Unang taon pa lang sa koleyo, agad na kami nagkapalagayan ng loob. Ilang beses ko na siyang naimbita sa bahay namin kaya kilala na siya ng inay ko. Nakarating na rin ako sa bahay nila at mabait naman ang pamilya niya sa akin. Malapit na kami magtapos sa koleyo. Hindi ko lang inaasahan na ang paggawa ng thesis magiging dahilan para masira ang matagal na naming pagkakaibigan. Matagal na yatang hindi pumupunta rito ang kaibigan mong si Leslie Busy po ngayon si Leslie at palagay ko may boyfriend siya na lagi niyang kasama. Ikaw ba anak, wala pang boyfriend? Wala po na Hindi ba sabi ko naman sa inyo, magtatapos muna ako ng pag-aaral? Ayoko po kasi na mawala sa focus at saka mahati ang atensyon ko. Makakapaghintay naman po ang love life Tama ka nga anak, kaya proud ako sa'yo dahil ganyan ka mag-isip Alam mo kung ano ang priority mo. Nakikita ko po kasi yung paghihirap nyo para lang mapag-aral ako. Hindi man sa pinakamagandang universidad, at least po, iginapang nyo po ako para makapag-college. Ayoko kasing matulad ka sa akin Hindi nakapagtapos kaya kung ano na lang na trabaho ang pinasok ko. Tsaka iba pa rin kasi kapag may hawak kang diploma. Yun ang panlaban mo sa mga taong mapangmata sa kapwa. Para po sa inyo, magtatapos ako. May tiwala naman ako sa iyo O paano, maiwan na muna kita May gagawin lang ako sa kusina. Sige po, Nay. Dito lang po ako sa kwarto at mag-aaral. Bata pa ako noon nang mamatay si Itay sa aksidente. Mula nga noon mag-isa na akong itinaguyod ni Inay. Wala rin kaming natanggap na tulong mula sa pamilya ni Itay noon. Dahil umpisa pa lang nagsasama ang mga magulang ko, ayaw na nila kay Inay. Mula nang mamatay ang aking ama, hindi na nila kami tinuring na pamilya. Buhay pa ang lola ko na nanay ni Inay. Malayo nga lang ang bahay niya sa amin. At kapisan ng isang kapatid ni nanay na wala pa ring asawa. Sila na lang ang natitira naming pamilya. Leslie! Sabay na tayo mananghalian? Sa labas ako kakain hindi sa kantin. Ganun ba? Matagal na kasi tayong hindi nagkakasama Hindi mo ba namimiss na kasama ako? Ang drama mo naman. Parang ilang araw lang naman tayong hindi nagkakasama.
Halos 2 linggo na nga tayong hindi nagkakasama eh, kahit sa uwian. Akala mo naman taon na. 2 linggo pa lang naman pala eh. Galit ka ba sa akin? May dahilan ba para magalit ako sa'yo? Huwag mo namang sagutin ng tanong din ang tanong ko. Diretsahin mo na lang ako kung galit ka sa akin. Hindi ako galit sa'yo, okay? Pagod lang ako. Dumagdag pang problema sa bahay at sa thesis natin na halos ako lang ang gumagawa. Pasensya ka na sa akin ha. Dumagdag pa ako sa alalahanin mo. Nag-iisip kasi ako na baka galit ka sa akin dahil ayaw mong sumabay sa akin pag uwi. Kita mo na nga na madalang na akong kumain sa kantin eh. Mas nakakatipid kasi kapag sa labas ako kumakain dahil may nanlilibre sa akin. Yung boyfriend mo ba ang laging nanlilibre sa'yo? Oo, sa ibang eskwelahan siya nag-aaral. Sa ngayon, siyang nagpapasaya sa akin. Nawawala rin ang pagod ko kapag kasama ko siya. Sana naman ipakilala mo siya sa akin. Hindi ka man lang kasi nagkikwento tungkol sa kanya eh. Hindi naman kasi porke kaibigan kita, kailangan alam mo na ang lahat sa akin. Siyempre panghihimasok na yung gusto mong mangyari. Hindi naman yun ang intensyon ko. Gusto ko lang naman makilala ang lalaking nagpapasaya sa kaibigan ko. Tsaka gusto ko rin siyang makilatis. Hindi mo na siya kailangang kilatisin. Ako naman ang makikisama sa kanya at hindi ikaw. Ipinakilala mo na ba siya sa pamilya mo? Hindi pa. Baka kapag nakagraduate na tayo, tsaka ko siya ipapakilala sa pamilya ko. Baka nga sa mismong graduation na lang natin eh. Gusto ko na kasi siyang kasama ko sa pag-akyat ko sa stage. Bakit naman siya? Di ba dapat mga magulang mo? Dahil sila naman ang nagpakahirap para mapag-aral ka? Yun kasi ang uso ngayon eh, boyfriend o girlfriend ang kasamang umaakyat sa stage. Basta. Hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Hindi naman ikaw ang dapat magdesisyon sa bagay na to. Kaya wala akong pakialam kung hindi ka sang-ayon. Sasaktan mo lang ang mga magulang mo sa desisyon mong yan. Buo na ang pasya ko. At graduation naman natin yun kaya ako lang ang dapat ang masusunod. Ikaw na nga ang bahala. Matanda ka na para malaman ang mali at tama. Ayan, nag-shot na si Brayden. Nasa labas na daw siya ng gate at naghihintay. May iwan na kita ha. Mamaya na lang ulit. Napatango na lang ako kay Leslie at mabilis na siya naglakad palayo. Pumunta na lang ako sa kantin para kumain. Akala ko mag-isa lang akong kakain. Mabuti na lang ang kagrupo ko sa ginagawa naming thesis na sa kabilang mesa at tinawag ako. Nakilala ko naman silang mababait at nakagaanan ko agad ng loob. Itinuring ko na rin silang kaibigan at ganun din sila. Pag-uwi sa bahay napansin ni Inay na parang may bumabagabag sa akin. O bakit? May problema ba sa ginagawa niyong thesis? Wala naman po, Nay. Bakit niyo naman po na itanong? Para kasing may problema ka eh. Hindi mo ba makasundo ang mga kagrupo mo? Hindi po, Nay. Mababait naman po silang lahat. Anong problema mo? Baka gusto mong sabihin malay mo makatulong ako sa'yo. Tungkol po kay Leslie. Nag-away ba kayong dalawa? Hindi naman po. Kaya lang napansin ko na parang nagbago na siya. Hindi na nga po kami nagkakasabay kapag break time namin At ganun din po sa pag-uwi. Alam mo kasi kasama sa buhay ng tao ang paglayo ng mga kaibigan. Dahil nagbabago ang mga gusto nila at priority sa buhay. Nasanay ka kasi na siya lang ang kaibigan mo bakit hindi ka makipagkaibigan sa ibang kaedad mo? Hindi dapat na sa kanya lang umikot ang mundo mo. Tama po kayo, Nay. Nasanay na kasi ako na kami lang ang magkaibigang dalawa simula nung mag-college ako. Kumusta naman ba ang thesis na ginagawa ng kaibigan mo, ha? Ay, isa pa nga po yan, Nay Kanina, narinig ko na pinag-uusapan ng mga kasama niya na wala pa silang nasisimulan. Next week na po ang deadline nun Bakit hindi mo kinausap si Leslie tungkol sa bagay na yan? Ang dami ko nga po na gustong sabihin sa kanya. Kaya lang po, lagi siyang nagmamadali. Nag-aalala din naman po ako sa kanya na baka hindi siya makapag-enroll next sem namin kung wala silang maipapasa na thesis sa professor namin. Mukhang nauubos ang oras niya sa boyfriend niya. Ganun na nga po, Nay. Ito pa,
Hindi pa niya ipinapakilala sa pamilya niya ang boyfriend niya. Ang plano niya, sa graduation na lang daw namin. At balak din niya na yung lalaki ang aakyat sa stage kasama niya, imbis na magulang. Ano? Babaliwalain niya ang mga magulang niya nagpakahirap sa pagpapaaral sa kanya? Aba, hindi naman yata tama yun. Minsan lang kayong gagraduate, no? Tama lang na magulang niya ang umakyat at hindi yung boyfriend na wala namang ambag. Sa totoo lang po, Nay, ang hirap niyang paliwanagan ngayon. Hindi man lang niya nakikita ang pagmamalasakit mo. Di naman tayo pwedeng makialam sa kanya at magsumbong sa pamilya niya. Tayo lang ang mapapasama. Yun na nga po eh. Ang laki po talaga ng impluensya ng lalaking yun sa kanya. Marami kasi siyang plano na dati hindi naman niya nasasabi. Alam ko po na kapag itinuloy niya yun, masasaktan ang pamilya niya. Iba na talaga kasi ang kabataan ngayon eh. Kapag hindi nagabayan ng maayos, naliligaw talaga ng landas. Mabuti na lang ikaw. Kahit abala ako sa paghahanap buhay nakikinig ka pa rin sa akin. Alam ko po kasi na para sa kabutihan ko naman ang sinasabi niyo. Ayoko din po kayong bigyan ng problema. Kung nasan man ang itay mo, siguradong matutuwa yun. Dahil lumaki kang mabait at masunuring bata. Nakakalungkot pa rin, Nay, na iniwan na agad tayo ng itay. Nalulungkot din ako pero kailangan nating tanggapin na hanggang dun na lang siya. Natapos na ang misyon niya dito sa lupa. Ay, siya nga po pala, Nay. Hindi ba tayo dadalaw kay Lola tsaka kay Auntie Bea? Ikaw, gusto mo bang dumalaw tayo? Ikaw lang kasi ang iniisip ko Baka pagod ka na at gusto mo na lang magpahinga. Kasi hanggang Sabado meron ka pa rin pasok Namimiss ko na rin kasi sina Lola eh. O sige, dalawin natin ang lola mo bukas. Sinunod ko ang payo ni Inay na makipagkaibigan sa iba. Dahil madalas na magkasama, naging mas malapit kami ng mga kagrupo ko. Kami na ang madalas na magkakasama sa break time. At sabay-sabay din kami sa pag-uwi. Minsan nasabi na lang ni Rain na mabait naman pala ako. At hindi suplada gaya nung una nilang iniisip sa akin. Napansin ko din na sadya kong iniiwasan ni Leslie. At galit ang tinging ipinupukol sa akin. Nagtaka naman ako. Pero dahil abala ko, hindi ko nalang siya pinansin. Dahil naging malapit na ako sa mga kagrupo, itinuring ko na silang kaibigan. Lalo na si Rain, na madalas kong sabihan ng mga hinaing ko lalo na tungkol kay Leslie. Ang galing mo rin, no? Ang galing mong magpanggap na mabait. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang sinasabi mo. Hindi talaga kita maintindihan. Pwede bang ipaliwanag mo? Ang galing mo talagang magmaang-maangan, no? Pati boyfriend ko na nanahimik, isinali mo. Naiinggit ka ba sa akin dahil ako may boyfriend at ikaw wala? Hindi ah. Alam mong wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. At higit sa lahat, kilala mo kung hindi inggiterang tao. Akala ko kilala na kita, pero nagkamali pala ako. Kung iniisip mo na sinisiraan kita, hindi ko gagawin yun. Maniwala ka naman sa akin. Kilala mo ko, Leslie. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. Sino ba kasi ang naninira sa akin sa'yo, ha? Kaibigan mo ba siya? Isipin mo nga muna kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Mula nung mag-aral tayo, ako na ang lagi mong kasama at karamay. Kahit kailan, hindi kita sisiraan kapag nakatalikod. Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sana nga, talagang hindi ka plastic na kaibigan. Kilala mo ko. Hindi ako manghihinayang na mawala ka. Marami akong pwedeng maging kaibigan. Leslie, alam mo na pinapahalagahan ko ang pagkakaibigan natin. Maiba nga pala ako. Tapos yun na ba thesis nyo? Oo, natapos na namin. Pwede mo ba kaming tulungan? Ilang araw na lang kasi deadline na hindi pa kami nakakatapos. Ang dami niyo sa grupo ah. Bakit hindi niyo pa nagagawa? Mga tamad nga at bobo ang mga kasama ko sa grupo. Gusto ba naman nila sa akin lahat iasa? Ano sila, sinuswerte? Mabuti nang pare-pareho na kaming mawalan. Bakit mo sa akin ipinapagawa?
Baka lang kasi matulungan mo ko. Pasensya ka na. Gusto ko mang tulungan ka. Alam mo naman na mali. Tsaka, dapat din kasi, inuna mo muna yan kesa ang makipag-date sa boyfriend mo. Huwag mo na nga akong sermonan. Walang dapat sisihin dito kundi ang mga kasama ko. Tapos ikaw, ayaw mo man lang akong tulungan. Ang haba kasi ng palugit na ibinigay sa atin ng professor natin eh. Bakit hindi nyo nagawa? Kahit ikaw na lang sana, kaya mo namang gawin eh. Ako nga, kahit kasama ko ang mga kagrupo ko, halos ako pa rin ang gumawa ng thesis namin. Eh di ikaw na magaling. Magaling ka rin naman. Kaya lang nawawala ka sa focus ngayon dahil sa boyfriend mo. Pwede ba, Athena? Huwag mo nang maisali-sali ang boyfriend ko sa usapan. Labas na siya dito. Siya naman talaga ang dahilan ng lahat ng pagbabago mo eh. Kapag hindi ka pa tumigil sa paninisi sa boyfriend ko, tuluyan ko ng kakalimutan ng pagkakaibigan natin. Nasa iyo naman na yun kung ayaw mo na akong maging kaibigan. Mukhang meron ka ng ipinagyayabang ah. Sino? Yung mga kagrupo mo sa thesis ha? Napansin ko nga na lagi mo silang kasama. Kulang na nga lang, magpalit-palit na kayo ng mukha eh. Wala namang masama kung magiging kaibigan ko rin sila. Tignan ko lang kung magtatagal yung pagkakaibigan nyo na nabuo lang dahil sa thesis. Napatunayan ko naman na mabait sila eh. Alam ko na. Bakit hindi ka sumama minsan sa akin? Para makilala mo naman sila. Ayoko nga, ang babadoy ng mga kaibigan mo. Uy, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kanila. Makauwi na nga lang, hindi mo rin pala ako matutulungan eh. Sabay na lang tayo. May dadaanan pa kasi ako eh. Mauna na ako sa'yo. Sandali lang, Leslie! Bahala na kung ibabagsak kami ng professor natin. Hindi naman ako nag-iisa eh. Ayaw niya talaga akong makasabay. Ay, sino kayang naninira sa akin sa kanya? Hanggang makauwi ng bahay, hindi na maalis sa isip ko ang naging pagtatalo namin ni Leslie. Nagigilty man ako dahil tinanggihan ko siyang tulungan. Alam ko namang tama lang ang ginawa ko. Nakakainis na rin kasi ang pagkabosin niya na ngayon ko lang napag-isip-isip. Hindi katulad ng mga bago kong kaibigan. Laging malumanay makipag-usap sa akin. Kaya kahit halos wala naman silang naitulong sa paggawa ng thesis namin, ayos lang naman sa akin. Nakita ko nga pala ang kaibigan mo kanina. Babatiin ko sana siya kaso kasama niya ang boyfriend niya eh. Saan niyo po sila nakita? Sa labas ng isang coffee shop. Napadaan kasi ko doon. Mukhang nagtatalo sila kahit maraming tao. Kaya po siguro mainit ang ulo niya. Nagkausap na ba kayo ngayong araw ha? Opo, gusto niyang tulungan ko siya sa paggawa ng thesis nila. Ibig mong sabihin hanggang ngayon wala pa rin silang nagagawa? Di ba sa makalawa niyo na ipapasa yun? Ganun na nga po. Tinanggihan ko nga po siya eh. Tama po ba ang ginawa ko? Oo naman. Ang tagal ng palugit na ibinigay sa inyo ng professor niyo eh. At meron siyang kagrupo. Bakit hindi nila nagawa? Marami po siyang dinahilan eh. Pero alam ko po na dahil sa boyfriend niya, doon na lang po nauubos ang oras niya. Kung patuloy siya sa ginagawa niya, baka hindi siya makagraduate. Nag-aalala na nga po ako sa kanya. Pero nagagalit pa siya na pinagsasabihan. Nagbanta pa siya na tatapusin ang pagkakaibigan namin kung hindi ko titigilan ng boyfriend niya. Okay lang naman kung ayaw na niya ako na maging kaibigan. Meron na namang pumalit sa kanya eh. Mas mababait at hindi katulad niya na bossy. Ngayon ko lang to sasabihin sa'yo ha. Noon pa napapansin ko na ang ugali ng kaibigan mong yun eh. Kahit kasi nandito sa bahay, wala siyang pakundangan na pagsalitaan ka ng mga pangit na salita. Pinababayaan ko na lang dahil kaibigan mo naman. At baka ganun lang talaga siyang magsalita. Parang ngayon lang po ako nalilinawan sa tunay niyang ugali. Kung tuluyan man kayo magkasira, huwag mong panghinayangan ng tagal ng pagkakaibigan nyo ha. Hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan mo. Mabait ka at marunong makipagkapwa-tao. Makakahanap ka pa rin ng maraming kaibigan. Opo, Nay.
Yung mga bago mong kaibigan, pwede mo silang imbitahin dito para makilala ko naman. Sabihan mo lang ako para makapaghanda ako, ha? Pwede rin po. Sasabihan ko po sila. Sigurado na matutuwa ang mga yun. Pagpasok ko isang umaga, naabutan ko sa classroom si Leslie. Parang problemado ang itsura niya. Lalapitan ko na sana siya nang marinig ko ang mga kagrupo niya. Pinag-uusapan na hindi pa sila nakakagawa ng thesis nila. Nakaramdam naman ako ng awa kaya nung break time kinausap ko siya. Narinig ko na hindi pa kayo nakakagawa ng thesis nyo. Bahala na kung ibabagsak kami ng professor natin. Hindi naman ako nag-iisa eh. Hindi ka naman dating ganyan ah. Akala ko ba gusto mo nang magtapos agad para makaalis ka na sa poder ng pamilya mo? Ano nga ang gagawin ko ha? Wala ngang kwentang mga kasama ko eh. Alangan naman na suluhin kong paggawa ng thesis habang nagpapasarap sila sa buhay. Nawawala ka kasi ng focus sa pag-aaral eh. Huwag mo nga akong umpisahan sa panenermon mo ha? Pasalamat ka nga at wala na kayong problema sa thesis nyo. Kaya please lang, huwag mo na kaming pakialaman pa. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pakikialaman. Sana naman, maisip mo na nagmamalasakit lang ako sa'yo. Alam ko naman, kaya lang kasi hindi na nakakatulong yung mga sinasabi mo. Napansin naman ni Rain ng pananamlay ko. Dahil gusto kong ilabas ang saloobin ko, sinabi ko sa kanya lahat na napag-usapan namin ni Leslie. Akala ko kasi kaibigan ko na siya. Hindi ko naman akalain na ipaparating niya yun sa kaibigan ko. Pauwi na ako noon nang humarang sa dadaanan ko si Leslie. Nananalim ang mga mata niya sa pagkakatingin sa akin. Leslie? Bakit? Nagtanong ka pa talaga? Pinalampas ko na yung una, pero sa pagkakataong to, hindi na. Teka, ano bang sinasabi mo ha? Hindi kita maintindihan. Ano sinasabi mo sa mga kagrupo ko? Lalo na kay Rain tungkol sa akin ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Porque nakagawa lang kayo ng thesis, ang yabang mo na. Ang sabi naman ng mga kagrupo mo, ang pangit naman daw. Masyado ka lang nagmamagaling at ayaw mong makialam sila sa'yo. Ha? Hindi totoo yan. Isinasama ko sila pero ipinaubaya na lang nila sa akin ang paggawa. Feeling mo kasi ang galing-galing mo. Akala ko naman totoo ang ipinapakita nilang kabaitan sa akin. Mga plastic din pala sila. Nagtiwala ka kasi agad eh. Akala ko ba matalino ka? Kaya lang babait sila sa'yo dahil may kailangan sila. Ngayong tapos na ang thesis nyo, ano pang silbi mo? Hindi ka ang tipong gugustuhin nilang kaibigan. Hindi ka nga makasabay sa uso eh. Nasaan si Rain? Bakit, aawayin mo? Para namang kaya mo sila. Sasabihan ko lang sila. Ang plastic ng babaeng yun. Bahala ka. Nandun pa sila sa CR ngayon. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Inamin naman ni Rain ang mga ginawa niya. Dagdag pa niya kaya lang naman siya nakapagkwento kay Leslie dahil unang nagkwento tungkol sa kanya ang kaibigan ko. Inamin din nila na hindi totoo na gusto nga nila akong maging kaibigan. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na mapaiyak nun sa harapan nila. Pagkatapos ng kumprontasyon, umuwi na ako sa amin. Kinabukasan defense na namin. Kahit kabado at may bigat pa rin sa dibdib ko, maayos naman naming na-defense ang thesis namin ng kagrupo ko. Pumalakpak pa nga ang professor namin at pinuri ang gawa namin. Kabaliktaran naman kina Leslie na walang naipasa. Binigyan pa sila ng warning ng professor namin na kung hindi sila makakapagpasa, hindi sila makakapag-enroll sa susunod na SEM. Hanggang ngayon, pumapalakpak pa rin yung tenga mo sa papuri sa'yo ng professor natin. Natural na maging masaya ako. Alangan naman na maging malungkot ako. Puro ikaw na lang ang pinuri ni professor. Dahil alam niya na ikaw lang ang gumawa. Hindi mo man lang ipinagtanggol at sinabi na naghirap din naman ang mga kagrupo mo. Ako lang naman talaga ang nagpakahirap sa paggawa ng thesis namin eh. Pasalamat na lang sila at magkagrupo kami. Ang yabang mo naman. At ikaw naman, plastic. Akala ko si Rain lang. Yun pala, ikaw din. Leslie, pinagkatiwalaan kita. At parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Pero pagtalikod ko,
kinikwento mo naman ako sa ibang tao. Mabuti sana kung magaganda ang sinasabi mo. Puro kasiraan ko naman. Tama lang sa'yo ang ginagawa namin. Masyado ka na kasing sip-sip sa lahat ng professor natin. Ano ka mo? Sip-sip? Huy, kahit kailan hindi ko ginawa yan. Sa'yo pa talaga manggagaling yan, samantalang lagi tayong magkasama. Kaya nga nasasabi ko to dahil lagi tayong magkasama. At alam mo na naniwala sila sa akin. Ang sama mong kaibigan. Hindi na tayo magkaibigan ngayon. Leslie, naging totoo ako sa'yo sa loob ng ilang taon. Lahat sinabi ko sa'yo, pati nga mga paborito kong pagkain eh. Tapos, sa ilang taon nating pagkakaibigan, plastic ka pala. Akala mo naman hindi ka rin plastic? Ikinukwento mo nga rin ako kina Rin eh. Oo, inaamin ko na nagkikwento ako sa kanila. Pero walang halong paninira yun. Naglalabas lang ako ng saloobin ko. Pareho din yun. Akala ko nagbago ka lang. Pero nagkamali ako. Lumabas lang ang tunay mong ugali. Ang galing mo rin magtago, no? Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita, ha? Aray! Ang buhok ko! Huwag mong mahila-hila ang buhok ko! Sabi ko, huwag ka munang umalis. Alam mo naman na sa lahat ng ayoko yung tinatalikuran ako. Wala na tayong dapat pag-usapan! Kapag bumagsak kami ng mga kagrupo ko, walang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit magiging kasalanan ko? Dahil nakikiusap ako sa'yo nun, hindi mo kami tinulungan. Masyado ka kasing makasarili. Lahat kayo makakapag-enroll sa susunod na SEM samantalang kami maiiwan. Hindi ko nakasalanan kung mas inuna mo pa ang pakikipagkita sa boyfriend mo kesa unahin ang thesis nyo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mga tamad nga ang mga kasama ko kaya nga humihingi ako sa'yo ng tulong eh. Sinadya mo talaga para maiwan kami sa ere. Wala kang kwentang kaibigan. Sa maraming pagkakataon, lagi kitang tinutulungan. Pero hindi sa pagkakataong to. Lumabas din ang totoo na wala ka talagang balak na tulungan ako. Alam ko naman na sarado na ang isip mo sa mga paliwanag ko. Kaya wala na akong pakialam sa lahat ng gusto mo pang sabihin sa akin. Nang humakbang ako paalis, hindi na rin naman ako pinigilan ni Leslie. Parang sasabog ang dibdib ko ng mga sandaling yun. Dahil iba't ibang emosyon na ang nararamdaman ko. Pagka-uwi wala pa si inay. Kaya dumiretso na lang ako sa kwarto at dun na ako napaiyak. Ibinuhos ko lahat ng sama ng loob ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Napabalikwas ako ng bangon at napatingin sa labas ng bintana. Madilim na pala. Siguradong nakauwi na si inay. Lumabas na lang ako ng kwarto at nakita ko nga siya sa kusina. Oh, gising ka na pala. Nung dumating ako kanina nakita kong tulog na tulog ka kaya hindi na kita ginising. Umiyak ka ba? Namamaga ang mata mo ah. Baka po sa haba ng tulog ko kaya namamaga ang mga mata ko. Masama ba ang pakiramdam mo? Ngayon lang kasi nangyari na nakatulog ka pag gagaling sa eskwelahan eh. Masakit nga po ang ulo ko kanina kaya siguro nakatulog ako. Ngayon ba masakit pa rin? Hindi na po, Nay. Ay, mabuti naman kung ganon. Kumusta naman ang defense nyo kanina? Okay naman po, Nay. Pinuri pa ng professor ang ginawa namin. Sabi ko na nga ba magiging maganda ang kalalabasan eh. Nakita ko naman kung paano mo pinaghirapan ang thesis na yon. Kaya lang po, hindi nakapagpasa ang grupo ni na Leslie. Kasalanan naman niya eh. Ang haba ng araw na ibinigay sa inyo, bakit hindi nila pinagtulungan na gawin? Puro kasi sila pakiramdaman eh. Hayan tuloy ang nangyari. Iyon nga po eh. Binigyan naman po sila ng konsiderasyon ng prof namin. Kailangang makapagpasa sila sa deadline dahil hindi sila makakapag-enroll sa next SEM. Tingnan mo ang resulta na kailangan nilang harapin ngayon. Sana naman magawa nila sa takdang oras. Sana nga po, Nay. Gusto ko pa rin naman po na sabay-sabay kaming magtapos eh. Nag-usap pa ba kayo ni Leslie? Hindi na po, Nay. Ay, nakakalungkot naman na
Basta na lang niyang tinalikuran ng pagkakaibigan ninyo. Ganun po talaga. Sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Ganun din sa pagkakaibigan. Di bale, may mga bago ka namang kaibigan eh. Sa kanila mo na lang ituon ang atensyon mo. Nakausap mo na ba sila kung kailan pupunta dito sa bahay? Nabanggit ko na po. Kaya lang kasi, ang dami pa naming ginagawa eh. Wala pa pong araw kung kailan sila pupunta dito sa bahay. Basta sabihan mo lang ako para maipagluto ko kayo. Salamat po, Nay, ha. Ang bait niyo po talaga. Sana lahat ng tao katulad niyo. Oh, bakit parang naiiyak ka naman dyan? Naiiyak po ako sa tuwa. Hindi po kasi lahat ng nanay katulad niyo. At hindi rin lahat ng anak katulad mo. Ang mabuti pa maghahain na ako kaysa mag-iyakan pa tayo. Ako na lang po, Nay. Maupo na lang po kayo. Nang mga sumunod na araw, mas lalong lumaki ang away namin ni Leslie. Marahil dahil na rin sa panggagatong din ng mga kaklase namin. Nandun pang narinig ko na kawawa ang grupo nila. Sana daw tinulungan ko na lang, tutal magkaibigan naman kami. Sa bugso din ng damdamin dahil sa mga narinig ko, kinumpronta ko siya nung uwian. Sana naman tigilan mo na ako. Nananahimik na nga ako eh. Ano bang ginawa ko, ha? Nananahimik din ako, ah. Huwag mo nang ipagkaila, no? Minamanipula mo ang sitwasyon para ikaw ang lumabas na biktima. Nagpapaawa ka sa mga kaklase natin para kaawaan ka. At ako ang magmukhang masama. May katibayan ka ba na yan ang ginagawa ko? Hindi ko na kailangan ng kahit anong katibayan. Kilala kita, Leslie. Lahat gagawin mo para sa'yo ang simpatsya ng lahat. Lagi kang kulang sa pansin. Alam mo, sana naman, lumaban ka ng patas. Yun naman palang pagkakakilala mo sa akin. Di sana manahimik ka na lang. Wala ka naman kasing laban eh. Ano bang mapapala mo sa pagsira sa akin, ha? Wala naman. Ano ba makukuha ko sa'yo, ha? Yun naman pala eh. Bakit ayaw mo akong tigilan? Galit ka pa rin ba dahil hindi kita tinulungan sa thesis nyo? Talaga naman kasing may kasalanan ka eh. Kaibigan mo ko, pero nilaglag mo ko. Hindi kita nilaglag. Hindi naman kasi tama ang gusto mong mangyari eh. Sana naman kasi isinaalang-alang mo man lang ang pagkakaibigan natin. Ano pa ba ang ikinagagalit mo? Tapos na rin naman ah. Binigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon ng professor natin para makapagpasa. Ipinahiya mo na kami sa buong klase, yun ang ikinasasama ng loob ko. Problema mo na yun. Hindi ko problema yun. Hindi kita titigilan hanggat hindi ikaw ang sumusuko. Alam mo, bahala ka na sa gusto mong gawin. Ngayon ko lang naisip na nasayang lang ang ilang taon kong pakikipagkaibigan sa'yo. Sa tingin mo meron pang makikipagkaibigan sa'yo, ha? Ako lang kaya ang nagtiyaga sa'yo. Sino ba naman ang makikipagkaibigan sa'yo? Tumingin ka nga sa salamin. Ang pakikipagkaibigan kung paano ka makisama. At hindi ang panlabasang pagbabasehan. Sabi mo yan eh. Pero mali ka. Patutunayan ko yan sa'yo. Nang mga sumunod na araw, mas lumala pa ang ginagawa sa akin ni Leslie at ng iba pa naming kaklase. Naroon na may kung ano-anong paratang na nakasulat sa salamin ng CR. Katulad ng malande, sipsep at kulang sa pansin. Siya naman to, pero sa akin niya ibinabato. Hanggang kailan ba nila gagawin sa akin to? Ipag-guidance ko na kaya sila. Kaya lang, wala naman akong ebidensya na sila ang nasa likod ng lahat. Kahit nasa kantin kami, hindi pa rin nila ako binibigyan ng katahimikan. Minabuti ko na lang na sa labas na lang kumain. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa kanya kumakampi si Naren at ang iba ko pang naging kagrupo. Ako na rin ang sumagot sa mga katanungan ko. Magaling lang talagang umarte si Leslie. Nagpasya na lang ako na wag nang sabihin kay Inay ang pinagdadaanan ko. Ayokong pati siya mamroblema. Gusto ko na harapin ko lang tong mag-isa. Kumusta ang araw mo, anak?
Ayos lang po, Nay. Para yatang nangangayayat ka. Dahil po yata sa pag-iisip, ang dami rin po kasing ginagawa eh. Minsan po, nalilipasan na ng gutom. Nako, yan ang iwasan mo, ang magpalipas ng gutom. Ayoko magkasakit ka. Hindi po kasi maiwasan na eh. Pero hindi naman po lagi. Kumusta na pala ang mga kaibigan mo? Okay naman po. Kaya lang, Nay, huwag na po kayong umasa na makakapunta pa sila dito sa atin. Busy po talaga sila eh. Ayos lang naman kung hindi sila makakapunta dito sa bahay. Ang importante naman may mga bago ka ng kaibigan. Hindi magiging boring ang huling taon mo sa college. Oo nga po. Siya nga pala. Sa linggo dadalawin ko ang lola mo. Sasama ka ba sa akin? Hindi na muna po, Nay. Sa susunod na lang po ako dadalaw kay Lola. Marami pa po kasi akong kailangang tapusin bago ang sem break namin. O sige, sasabihin ko na lang sa lola mo. Maiintindihan naman niya yun eh. Gusto ko rin sanang dalawin si Lola Mirasol. Kaya lang natatakot ako na malaman niyang may mabigat akong problema. Malakas kasi ang pakiramdam ng lola ko. Para bang nababasa niya ang nasa isip ng isang tao. Gabi-gabi ako nagdadasal na sana matapos na ang ginagawang pangbubuli sa akin ng mga kaklase ko. Ipinapakita ko lang sa kanila na hindi ako naaapektuhan. Pero ang totoo, may mga gabi na hindi ako makatulog sa kakaisip. Nang mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang ginagawa nila sa akin. Pati mga lalaki nakikisali na rin. Hindi lang mga parinig ang ginagawa nila sa akin. Nananakit na rin sila. May mga pagkakataon na habang naglalakad ako sa hallway, biglang may papatid sa akin. Kung ano-ano rin ang inilalagay nila sa locker ko. Ang huli nga patay na ahas. Narinig ko pa ang tawanan ni Leslie at mga kasama niya. Sobrang sama mo na talaga! Kulang na lang, tubuan ka ng sungay at buntot! Anong sabi mo, ha? Ipagkakaila mo na naman ba? Alam kong ikaw ang may kagagawa nito! Huwag kang basta magbibintang. Kasalanan ko ba kung bakit marami ang galit sa'yo at naaartehan? Ikaw lang naman ang may galit sa akin. Magaling ka lang talagang magmanipula ng mga tao. Sinusulsulan mo lang sila para magalit din sa akin. Kaya mo bang patunayan yan, ha? Kahit sa sarili mo lang, Leslie. Aminin mo yung kasalanan mo sa akin. Wala akong aaminin dahil wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Imbes na gawin mo na lang ang thesis nyo para makahabol kayo. Pambubuli pa talaga ang inuuna mo. Wala ka nang pakialam kung hindi man kami makapasa. Walang dapat sisihin dito kundi ikaw. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa sa akin ng ganyan. Oras na ipinatawag ka sa dean's office. Sige, magsumbong ka. Diyan ka naman magaling ang sumipsip kung kani-kanino. Wala na akong pakialam kung yan ang isipin mo sa akin. Basta magsusumbong na ako. Saan ka pupunta, ha? Umalis ka sa daraanan ko. Hindi ka pwedeng umalis dito. Titiwan mo ako! Hindi! Dito ka lang! Itinulak pa ako ni Leslie na dahilan para matumba ako sa sahig. Pinalibutan pa nila ako. Tuwing tatangkain ko na bumangon, itinutulak ako ng isa sa kanila pabalik gamit ang paa. Inilabas din ni Leslie ang cellphone nito at merong ipinakita sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko sa pagkabigla. Paano yan nakuhanan? Ang bastos mo naman para videohan ako habang nasa banyo. Subukan mo lang na magsumbong at ikakalat ko to. Kitang-kita pa naman ang mukha mo dito. Ang sama mo! Wala namang dapat sisihin kundi ikaw kaya ito nangyayari sa'yo. Wala akong kasalanan sa inyo! Ang tanging pagkakamali ko lang ang magtiwala sa mga plastic na kaibigan! Itong tandaan mo, hindi ka namin titigilan. Kasalanan mo kapag bumagsak kami. Tara na, iwanan natin ang babaeng to. Nagtatawanan pa sila habang naglalakad palayo.
Ang ibang naroon parang natutuwa pang makakita ng binubuli. Habang dahan-dahang tumatayo, sumagi sa isip ko na iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi na katulad nung panahon ni inay na kinikwento niya. Mas kinakampihan at binibigyan pa ng simpatya ang mga bully kesa sa mga inaapi. Ilang beses kong tinangkam magsumbong, pero lagi ako nauunahan ng takot na baka hindi rin ako paniwalaan lalo't wala akong kakampi. Walang magpapatotoo sa reklamo ko sa kanila. Hindi ko akalaing dahil sa ginagawa nila maaapektuhan ako ng husto. Ano nangyari sa'yo kanina? Bakit wala kang presentation? Ayaw mo nun? Hindi ka masasapawan? Hoy, kahit kailan hindi mo ako masasapawan. Mas di hamak naman na magaling ako sa'yo kahit noon pa. Kita mo nga, madali lang sa akin na magkaroon ng maraming kaibigan. Oo. Plastic ng mga kaibigan. Yan ba ang ipinagmamalaki mo, ha? At least ako may mga kaibigan. Hindi katulad mo, mag-isa lang. Nakakaawa ka naman. Ano bang gusto mo? Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin akong tigilan? Tinatanong mo ako kung anong gusto ko? Teka, mag-iisip ako pwede bang magpakamatay ka na lang? Total naman, wala na ring saysay ang buhay mo. Wala kang kaibigan dito at wala ka ring kakampi. Kaya mabuti pa, tapusin mo na lang ang buhay mo. Sige, kung yan ang gusto mong mangyari. Ha? Gagawin mo talaga? Kung yan ba talaga ang gusto mo eh? Nababaliw ka na nga yata eh. O baka nagpapaawa ka na naman? Leslie, kahit naman kasi anong gawin at sabihin ko, puro hindi maganda ang sasabihin mo. Kaya sige lang, bulihin niyo pa ako hanggat gusto niyo. Oh, saktan niyo pa ako. Utusan mo pa ang mga kaibigan mo. Ipakalat mo na rin yung video na nasayo. Gawin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Di sige, kung yan ang gusto mo. Huwag mo lang akong sisisihin ha. Mula nga nun mas madalas na ang nararanasan kong pambubuli sa kanila. Tuluyan na rin ako nawalan ng focus sa pag-aaral. Tuwing tinatanong ako ng mga professor namin kung may problema ako, laging wala ang sagot ko. Isa ka sa mga mahuhusay na estudyante ko. Kaya nagtataka ako kung bakit biglang bumaba ang performance mo sa academics. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin para matulungan kita. Salamat po sa pagmamalasakit niyo, sir. Pero wala po akong problema. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng grades mo, baka hindi ka makapasa. Sayang naman ang isang taon. Nahihirapan lang po talaga akong mag-aral, sir. Huwag mo sanang isipin na nanghihimasa ako sa personal mong buhay. Madalas kasi nakaka-apekto sa pag-aaral ang pagkikipag-boyfriend. Wala po akong boyfriend, sir. Kung iyon ang ibig niyong sabihin. Kung ganon, problema sa pamilya? Kami na lang po ni inay ang magkasama sa bahay. Lahat po ginagawa niya para sa akin. Yun naman pala eh. Huwag mo sanang sayangin ang sakripisyo ng nanay mo para sa'yo. Siya ang unang masasaktan ng oras na hindi ka makapagtapos. Para naman po sa kanya ang lahat ng ito. Kaya lang po, hindi ko na kayang mag-aral at pumasok dito. Nakakaranas ka ba ng pambubuli? Hindi po, sir. Athena, kung hindi ka magsasalita, paano ka namin matutulungan? Wala naman po talaga akong problema. Nahihirapan lang po talaga akong mag-aral. Kapag handa ka na magsabi, nandito lang ako ha? Kailangan mong labanan kung ano man yung pinagdadaanan mo. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang. Opo, sir. Salamat po sa inyo. Aalis na po ako. Nakarating kay Leslie ang pagpapatawag sa akin ng professor namin. Sa CR kinorner na naman nila ako. Sa pagkakataong yun, wala na akong nararamdaman na anumang takot na baka meron na naman silang gawin sa akin. Blankong tingin lang ang ibinigay ko sa kanila. Bakit ka ipinatawag ni Sir Gio? Nagtanong lang siya kung bakit bumaba ang grades ko. Sigurado kang wala kang sinabi na kahit ano sa kanya? Kung meron, sana'y pinatawag na kayo. Siguraduhin mo lang talaga, Athena.
Huwag mong kalilimutan na may hawak kami na sisira sa buhay mo. Hindi lang dito namin ipapakalat, maging sa social media. Tingnan ko lang kung may mukha ka pang maihaharap sa mga tao. Gawin mo na lang, Leslie. Huwag kang puro kuda. Talagang hinahamon mo ko ah. At sa mga kasama mo na dati ko ring kagrupo. Ikaw rin. Totoo ang pakita ko sa'yo. Itinuring na kitang kaibigan. Pero anong ginawa mo? Trinaydor mo ko. Hindi na nga kayo nakatulong sa paggawa ng thesis natin. Ni isang thank you. Wala man lang akong narinig sa inyo. Mawala kayong utang na loob. Hindi ka pa kasi mamatay-matay eh. Sip-sip ka naman at ang arte-arte pa. Yun na lang ba ang lalabas sa bibig mo, ha? Nakakainis na kasi ang bait-baitan mo eh. Peke naman, gusto mo lang magpaawa. Hindi mo lang kasi matanggap na mabait talaga ako. Na totoo akong makisama. Umalis ka na nga! Baka maingudgud ko pa mukha mo sa inodoro. Tahimik lang ako na lumabas ng CR. Huminto ako sa may labas ng pinto at narinig kong sinasabi ni Ray na sumusobra na nga si Leslie. Mukha naman daw talaga akong mabait at hindi tulad ng sinasabi niya. Nakikiusap pa ang babae na tigilan na ako at baka kung ano pang maisipan kong gawin. Pero nagmamatigas si Leslie. Nagpapanggap lang daw akong mabait para kaawaan. Mas kilala daw niya ako. Kahit si inay may napapansin ng kakaiba sa mga kinikilos ko. At biglang pagbagsak ng katawan ko. Anak, alam ko na meron kang mabigat na pinagdadaanan. Sabihin mo sa akin ang problema. Wala po akong problema. Stress lang po ako sa pag-aaral. Gusto mo bang umuwi muna tayo sa bahay ng lola mo? Para kahit papano makapag-relax ka. Hindi rin po ako makakapag-relax doon dahil sigurado na uusisain ako ni Lola. Para namang hindi niyo siya kilala. Kung gusto mo, mamasyal na lang tayo sa mall. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-banding eh. Wala po ako sa mood, Nay. Mas gusto kong magpahinga na lang dito sa bahay. Bakit ba ayaw mong sabihin kung may gumugulo sa'yo? Wala nga po, Nay. Marami lang pong ginagawa kapag nasa college na. Hindi ako naniniwala. Alam ko meron kang problema. Tingnan mo nga yung sarili mo, ang payat mo na. May mga gabi rin na bukas pa ang ilaw sa kwarto mo. Alam ko na hindi ka makatulog. Bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala. Kilala kasi kita kaya nasasabi ko to. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo muna akong usisain. O sige, pero lagi mong tatandaan na nandito lang ako, ha? Handang makinig at dumamay sa'yo. Alam ko naman po yun. Dahil sa kakulangan sa tulog at hindi na rin ako masyadong makakain. Isang araw habang nasa klase, bigla na lang akong hinimatay. Nadala naman agad ako sa klinik at pinauwi na lang ng araw na yon. Nang sumunod na araw, umugong ang balita na baka buntis ako. Alam ko namang si Leslie ang nagpakalat ng kasinungalingang yon. Bakit ka pa pumasok? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay ninyo? Sige ka, baka makunan ka. Siguro, ikaw na naman ang nagpakalat ng balitang buntis ako, no? Wala naman kasing ibang gagawa nun kundi ikaw. O ngayon, sirang-sira na ang pangalan ko. Sana maging masaya ka. Ikaw naman ang may kagagawan kung bakit nasira ka sa eskwelahan na to. Magtapat ka nga, Leslie. May lihim ka bang inggit sa akin mula pa noon? Ano? Ako maiinggit sa'yo? Patawa ka naman. Wala na kasi akong ibang maisip eh. Ilusyonada ka rin pala, no? Ang dami mong pangit na katangian. Ewan ko ba kung bakit pa kita napagtiyagaan ng ilang taon? Kasi, walang ibang tumutulong sa'yo. Kahit sa pera, ako ang nagpapahiram sa'yo. Alam mo, hindi ka lang plastic na kaibigan. Wala ka ring utang na loob. Ikaw na babae ka? Anong nangyayari dito? Sergio! Kayo po pala. Nag-uusap lang po kami ni Athena. Totoo bang sinasabi niya, Athena? Opo, sir. Nag-uusap lang kami. Leslie, marami na akong nadidinig na reklamo sa iyo at sa grupo mo. Isa ba si Athena sa mga binubuli niyo?
Hindi po sir Magkaibigan po kami ni Athena mula pa noon. Oras na makakalap lang ako ng mga ebidensya na totoo ang mga reklamo sa inyo ng ibang estudyante, ako mismo magbibigay ng disciplinary action sa inyo. Halata naman po na meron kayong kinikilingan eh. Noon pa naman po, mainit na ang dugo niyo sa amin. Dahil alam ko na meron kayong ginagawa na hindi maganda sa university na ito. Kung isumbong ko kaya kayo sa dean? Ano naman ang isusumbong mo? Gagawa mo rin ba ng kwento para siraan? Hindi naman po kasi tama na may paborito kayo sa klase niyo. Dapat patas ang trato niyo sa amin. Patas ako sa lahat ng mga estudyante ko. Ang ayoko lang ay ang mga nambubuli sa kapwa estudyante nila. Wala naman pong bully sa klase niyo eh. Talaga? Malalaman natin kapag tapos na ang investigasyon. Mabuti pa, Athena, sumabay ka na hanggang sasakayan. Sige po, sir. Kahit hindi ako lumingon, alam kong matalim ang titig sa amin ni Leslie. Nakahinga rin ako ng maluwag dahil inabutan kami ni Sir Gio. Kung hindi siya dumating, baka kung ano na naman ang gawin sa akin ni Leslie. Hanggang makauwi sa bahay, iniisip ko ang nabuo kong plano. Kinuha ko ang maliit na notebook. Mula na magkalamat ang samahan namin ni Leslie, sa notebook ko na yun sinusulat ang lahat ng ginagawa nila sa akin. Para bang yun na naging sumbungan ko sa mga nangyayari. Mabuti maaga kang umuwi ngayon. Eto, binilhan kita ng paborito mong turon. Kainin mo na habang mainit pa. Salamat po, Nay. Kaya lang, busog pa po ako eh. Hindi mo pa rin ba sasabihin ang problema mo, ha? Bakit ba ang kulit niyo, ha? Sinabi na ngang wala akong problema eh. Athena, kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan, ha? Paulit-ulit kasi ang tanong niyo eh. Para bang wala kayong tiwala sa akin? May tiwala ako sa'yo, alam mo yan. Bilang ina, alam ko na meron kang hindi sinasabi sa akin. At yun ang gusto kong malaman. Wala nga po akong itinatago sa inyo. Maniwala naman po kayo sa akin. O sige na, hindi na kita pipilitin pa. Tapos sa susunod na araw, magtatanong na naman kayo. Mabuti pa, Nay, wag niyo na akong kausapin. Hindi naman pwede yun, anak. Dadalawa na nga lang tayo sa bahay na to eh. Hindi pa ba tayo mag-uusap? Kung gusto niyo po na kausapin ko kayo, wag niyo na akong tatanungin kung may problema ako. Dahil wala naman talaga. Oh, saan ka pupunta? Magpapahangin lang po ako sa labas. Huwag kang magpapagabi, ha? Hindi na ako sumagot pa. Basta tuloy-tuloy na akong lumabas ng bahay. Tahimik naman sa loob ng village kung saan kami nakatira. Hindi rin ganun karami ang mga nakatira at may mga bakante pang ang bahay. Habang nasa labas ako, nagdesisyon naman si inay na pakialaman ang mga gamit ko sa kwarto. Alam niya kasing hindi niya ako mapipilit na magsabi ng totoo. Nakita niya ang maliit na notebook sa drawer ko at binasa. Pagkatapos mabasa hanggang huli, napahagulgol na lang siya ng awa sa akin. At galit sa mga nambubuli sa akin. Susundan na sana kita sa labas eh. Saan ka ba nakaabot? Hanggang sa may clubhouse lang po. Halika na sa kusina, nakaluto na ako. Inilagay ko na muna sa ref yung turon para may makain ka pa bukas. Nay, may sasabihin ka ba? ayoko na pong mag-aral. Ha? Bakit naman? Hindi rin naman ako makakapag-enroll sa susunod na SEM eh. Sayang lang ang pera nyo. Pero bakit naman? Di ba nagawa nyo naman ang thesis nyo? Sabi mo nga pinuri pa kayo ng professor nyo. Oo nga po, pero bigla pong bumaba ang grades ko eh. Nahihirapan na po akong mag-focus sa pag-aaral. Alam ko may kinalaman ng anumang pinagdadaanan mo sa nangyayari sa'yo. Pinipilit ko namang labanan ang nangyayari sa akin pero lagi akong pinangungunahan ng takot at hiya. Alam mo nandito lang ako para sa'yo. Handa akong makinig. Hindi niyo rin ako matutulungan dahil kasalanan ko ang mga nangyayari sa akin ngayon. Hindi yan totoo, anak. Wala kang kasalanan. Kung ganun po, bakit lahat sila galit sa akin? Ayaw din nilang makipagkaibigan sa akin. Alam ko na may mali.
Kaya kasalanan ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Nang mapahagulgol ako ng iyak, lumapit sa akin si inay. At saka ako mahigpit na niyakap. Hindi na ako nagsalita at hindi na rin nagtanong si inay. Lingid sa akin, alam na niya ang pinagdadaanan ko. Ilang araw na akong hindi pumapasok. Lagi lang akong tulala sa kwarto ko. Hindi na rin ako nakakatulog. Minsan gising ako sa gabi at wala na akong ginawa kundi ang magsulat sa isang notebook. Isinusulat ko doon ang mga pangarap ko na hindi na matutupad. Pinatingin na rin ako ni inay sa psychiatrist. Niresetahan naman ako ng pampakalma para makatulog. Marami ring pagkain na pinaiwas sa akin. Anak, kailangan mong labanan ang nararamdaman mo. Huwag kang patatalo kung talagang mahal mo ko. Ang hirap po kasi, Nay. Lagi kong naririnig sa isip ko ang mga sinasabi nila. Paulit-ulit na lang. Hindi masaya sa tagumpay mo ang mga taong yun. Kaya gusto nilang pabagsakin ka. Puno sila ng inggit sa'yo dahil hindi nila kayang gawin ang mga nagagawa mo. Katulad sa thesis, ikaw lang ang gumawa. Pero sila kahit marami silang magkakagrupo, hindi pa rin nila nagawa. Gusto ko pong mag-aral. Pero hindi rin naman nila ako titigilan eh. Gagawa ako ng paraan para makapasok ka sa ibang university. Basta magpagaling ka, anak, ha? Opo, Nay. Para sa inyo, pipilitin kong gumaling sa nararamdaman ko. Pumunta si inay sa university para kausapin ng professor ko. At para makakuha na rin ng impormasyon sa mga nambuli sa akin. Hinarap naman siya ni Sir Gio sa faculty. At labis din ng paggagulat sa nalaman niyang kalagayan ko. Ikinalulungkot ko po nangyayari sa anak niyo. Alam ko po na hindi birong dumadanas ng depresyon. Nagkaganyan din po ang kapatid ko noon. At sa awa po ng Diyos at suporta namin, nalampasan niya ang pagsubok sa buhay niya. Nabasa ko sa notebook niya ang mga ginawa nila sa anak ko. Pinangungunahan niyo ng itinuring niyang kaibigan na si Leslie. Ilang beses ko po siyang kinausap kung may problema siya. Pero hindi po siya nagsasalita kahit anong pilit ko. Huwag niyo po sanang isipin na hindi namin inaaksyonan ng mga kaso ng bullying sa university na ito. Kaya lang po, kailangan namin ng kooperasyon mula sa biktima. Masyado kasing mahihain ng anak ko eh. Pinangungunahan siya ng matinding takot sa kung anong sasabihin ng mga tao sa kanya. Naintindihan ko po. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mas pinipili na lang ng mga biktima na manahimik. Malibang kay Leslie, gusto ko sanang makilala ang ibang binanggit ng anak ko sa notebook niya. Bakit po gusto niyo pa silang makilala? May balak po ba kayo magsampa ng kaso? Wala akong balak na magsampa pa ng kaso. Abala lang yun sa amin eh. Mas importante sa akin ang paggaling ng anak ko. Kung meron po ako may tutulong, Yun lang po ang kailangan ko, sir. Wala na akong ibang tulong na kailangan. sumunod po kayo sa akin. Nalaman ni inay ang mga pangalan ng mga kaklase ko na kasama ko sa thesis. Hindi na napansin ni Sir Gio ang pagkuyom ng kamao ni inay at matinding galit sa kanyang mga mata. Marami na nga akong reklamo na natatanggap sa grupo ng mga yan eh. Isang matibay na ebidensya lang ang hinihintay ko para makikout na sila sa eskwelahan na ito. Hindi namin sila pinanghihinayangan na mawala. Alang-alang sa iba pang estudyante. Naniniwala ako na masusolusyonan niyo ang problema. Kawawa kasi ang matitinong estudyante. Ikumusta niya na lang po ako kay Athena. Sana makabalik na siya kaagad sa pag-aaral. Nangihinayang ako na kailangan niyang tumigil muna dahil sa kalagayan niya. Kapag gumaling na siya, hindi ko na siya pag-aaralin sa eskwelahan na to. Igagalang ko po ang desisyon niyo. Nang makaalis si inay, tsaka naman lumapit si Leslie sa professor namin. Nakita niya kasi ang pagdating ni inay at pag-uusap ng dalawa. Nasisiguro niyang tungkol sa akin ang sadyaro ni inay. Halos 1 linggo na rin kasi kung hindi pumapasok. Sir Gio, sandali lang po. Pwede po ba kayong makausap? Sige. Tungkol ba saan? Nakita ko po kayo nakausap ang nanay ni Athena. Kilala mo pala ang nanay niya. Opo, dahil ilang beses na rin ako nakarating sa bahay nila.
Ganun pala kayo kalapit sa isa't isa ni Athena. Kaya nagtataka ako kung bakit niyo siya binubuli. Hindi po totoo yan. Magkaibigan kami ni Athena. Kung ganun, bakit mo pinangunahan ng pambubuli kay Athena kung talagang kaibigan ang turing mo sa kanya? Wala nga pong katotohanan yan, sir. Urahin mo na ang video na meron ka tungkol kay Athena. Oras na kumalat yon. Ako mismo ang makakalaban mo. Ano po bang sinabi sa inyo ng nanay ni Athena? Ang katotohanan sa ginawa ninyo, kung ano man ang aksyon na gawin sa inyo ni Mrs. Santos, labas na ang eskwelahan. Maniwala naman kayo, sir. Wala kaming ginagawang masama kay Athena. Huwag ka sa akin magpaliwanag. Dahil sa ginawa ninyo, may sinira kayong tao. Ano pong nangyari kay Athena? Wala ako sa posisyon para magbigay ng impormasyon. Akala ko ba magkaibigan kayo? Ba't hindi mo yata alam? Masyado po kasing malihim ang kaibigan kong yon. Hindi po siya basta nagsasalita. Ngayon alam mo na. Pwede mo siyang puntahan sa bahay nila at kausapin ang nanay niya. Ganun na nga lang po ang gagawin ko. Malapit na magsimula ang susunod niyong klase. Mabuti pa pumasok ka na sa room niyo. Sige po, sir. Kahit si Rain at iba ko pa naging kagrupo, labis din ang pag-aalala. Iniisip nilang baka nagkasakit ako dahil sa pangbubuli nila sa akin. Sinisisi rin nila si Leslie. Dahil ilang beses na nilang pinagsabihan na tumigil na. Pero tinuloy pa rin ang ginagawa sa akin. Para pare-pareho tayong mapanatag, pupuntahan ko siya sa kanila. Aalamin ko ang tunay na dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok. Kinakabahan man, pumunta pa rin si Leslie sa bahay namin. Ilang beses siyang tumawag bago lumabas si Inay. Natigilan pa si Inay nang makilala siya. Matinding pagpipigil lang sa sarili para hindi siya makagawa ng hindi maganda. Magandang hapon po, Aling Terry. Nandyan po ba si Athena ngayon? Wala siya dito ngayon. Nasaan po siya ngayon? Ilang araw na po kasi siyang hindi napasok. Nagbabakasyon sa lola niya si Athena. Bakit hindi na lang po niya hinintay ang sem break namin bago magbakasyon? Malapit na naman po. Yun kasi ang napagdesisyonan namin. Papasok pa po ba siya? Hindi ko pa masasagot ang tanong mo sa ngayon. Depende sa sitwasyon. Ganun po ba? Meron po bang nababanggit sa inyo si Athena? Tungkol saan? Wala po. Kalimutan niyo na po ang tinatanong ko. Walang sinasabi sa akin ng anak ko. Pero nabasa ko lahat ng mga ginawa niyo sa notebook niya. Ano pong nabasa niyo? Ikaw, Leslie, tinanggap kita sa bahay namin dahil kaibigan ka ni Athena. Wala kaming pinakita sa'yo na masama, lalo na ang anak ko. Higit pa sa kapatid ang turing niya sa'yo. Paano mo to nagawa sa kanya? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka na magsinungaling pa. Kaya nagtataka naman ako sa'yo na may lakas ka pa ng loob na magpakita rito. Inutusan ka ba ng mga kasama mo na alamin ang kalagayan ni Athena? Pwes, wala kayong malalaman na kahit ano. Nasaan po ba si Athena? Bakit niyo po ba siya itinatago? Para hindi niyo na siya masaktan muli. Maniwala po kayo, Aling Terry. Wala kaming ginagawang masama sa anak niyo. Ano? Sasabihin mo rin ba sa akin na kasalanan ng anak ko ang nangyari sa kanya? Sasabihin mo rin bang dahil maarte, sip-sip mahilig magpaawa ang anak ko, ha? Hindi ko po yan sinabi sa kanya. Sinungaling! Sa tingin mo sa'yo ako maniniwala, ha? Sa ginawa niyo sa anak ko, lahat ng sangkot sa pangbubuli sa kanya pagbabayarin ko ng mahal. Kung balak niyo pong magsampa ng kaso, mag-aaksaya lang kayo ng panahon. Wala naman kayong pruweba na ginawa nga namin yun sa kanya. Maraming paraan para magbayad kayo sa mga kasalanan niyo. Kaya ihanda niyo ang mga sarili niyo. Ano pong pinaplano niyo? Umalis ka na! Opo, aalis na ako. Hindi niyo ako kailangan sigawan. Habang naglalakad palayo, palingon-lingon pa si Leslie kay Inay na nakatayo pa rin sa labas ng bakuran namin. Ang bilis pa rin ng pintig ng puso niya. Tsaka lang siya tumigil nang makaliko na siya sa isang kanto. Hindi kaya wala na si Athena? Para kasing nagluluksa ang nanay niya eh. Kanina sa university nakasuot siya ng itim at ngayon itim pa rin. Babalik ulit ako, kailangan kong malaman ng totoo. Nang sumunod na araw, bumalik ulit si Leslie sa bahay namin. Dahil mababa lang ang bakod namin, nagawa niya yung akyatin.
Sakto namang bukas ang mga bintana. Mula ron nakita niya mag-isang kumakain si inay at parang umiiyak pa. Sa pagmamasid ni Leslie, napansin niya ang may sinding kandila sa altar at naroon ang larawan ko. Umalis na rin siya agad sa bahay namin at sinabi kay Ray na natuklasan at posibilidad na wala na nga ako. Pagdating sa bahay nila, nagkulong lang sa kwarto si Leslie. Kahit anong tawag sa kanya ng mga kasama sa bahay, hindi siya lumabas. Patay ka na nga ba, Athena? Pero paano? Diyos ko, hindi kaya nagpakamatay ka gaya ng iba na nabubuli? Ganun ba talaga kahina ang loob mo? Hindi naman ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo Oras na malaman to ng iba, baka bigla silang maawa sa'yo at isumbong kami sa pamunuan ng eskwelahan. Anong gagawin ko? Nang gabing yon, labis na binabagabag si Leslie tungkol sa nangyari sa akin. Kinabukasan pagpasok, para siyang lutang at masakit din ang ulo. Pare-pareho din silang nagpapakiramdaman ng mga sandaling yun. Alam ni Leslie na binabagabag na rin ang mga kaklase namin. Hapon na nun. Bago umuwi, dumaan muna ang grupo ni Rain sa CR para mag-ayos. Pero hindi pa man sila nagtatagal, nagpatay sindi na ang ilaw. Sabay-sabay sila nagsigawan. Dahil nakita nila ang imahe ko sa salamin na duguan habang dilat ang mga mata. Kung ganun, patay na nga si Athena. Pwedeng nagpakamatay siya dahil hindi kinaya ang ginawa natin sa kanya. Naalala ko, sinabihan ko nga pala siya na magpakamatay na lang dahil wala naman siyang silbi. Parang binanggit niya na tutuparin niya ang kahilingan ko. Athena naman! Bakit mo ginawa yun? Biro lang naman yan sa akin Sunod-sunod pa ang mga kababalaghang naranasan ng grupo. Hanggang isa-isa silang dinapuan ng hindi maipaliwanag na sakit. Dahil sa labis na takot, kinausap na ni Leslie ang professor namin. Multo? Walang multo sa eskwela na ito, Leslie. Huwag ka magpakalat ng maling impormasyon. Matagal na ako nagtuturo dito. At maliban pa ron, dito rin ako nag-aral kaya alam ko na walang multo rito. Pwedeng noon po, pero ngayon meron na. Pare-pareho po kasi kami ng naranasan ng mga kaibigan ko. Kung totoong may multo, sino naman kaya siya? At anong kailangan niya sa inyo? Ang multo na yun, sir, si Athena. Hindi siya matahimik kaya tinatakot niya kami. Paano magiging multo ay buhay pa yung tao? Nakakaranas lang siya ng depresyon dahil sa mga ginawa ninyo. Nagpapagaling lang siya. Pwede pong sinabi lang yun ng nanay ni Athena, pero ang totoo patay na siya. Hindi sana nabalitaan natin. Hindi pwede na walang magsasabi. Nakita ko rin po na umiiyak si Aling Terry at nasa altar ang litrato ng anak niya at may mga nakasinding kandila. Nananahimik na yung tao. Huwag niyo na siyang isama sa mga kalokohan ninyo. Maniwala naman kayo, sir. Nagpapakita sa amin si Athena. Sa mga sinasabi mong yan, para mo na ring inamin na biktima si Athena ng pambubuli niyo. Oo, sir. Pinuli nga namin si Athena. Hindi naman po namin akalain na magpapakamatay siya Hanggat wala tayong pruweba, hindi natin pwedeng sabihin na patay na nga siya. Nagpapakita na nga siya bilang multo Ano pa bang katibayan? Hindi rin kayo paniniwalaan. Iisip lang ng ibang tao na nasisiraan kayo ng bait. Hindi dapat lumabas sa eskwela na ito mga sinasabi ninyo. Malaking kasiraan yan sa university. Alam ko naman po yun. Wala naman ako pinagsasabihan na kahit sino. Kaya sa isipin mong sinasabi mong multo, bakit hindi mo dalawin yung kaibigan mo? Mas importante na makamusta mo sila. Pupuntahan ko naman po sila Gusto ko lang po talaga kayong makausap. Nang makaalis si Leslie, napaisip din si Sir Gio. Naging estudyante pa rin naman niya ako, kahit hindi na ako pumapasok. Kaya naman nagpasya siyang pumunta sa bahay namin. Naabutan pa niya si inay na nagwawali sa labas ng bahay. At puro itim ang kasuotan hanggang sa pin sa paa. Bigla naman sumagi sa kanya ang mga sinabi ni Leslie. Uminom muna kayo. Salamat po Aling Terry. Nagkapalap pa po kayo.
Bakit bigla kayo napadalaw dito sa amin? Gusto ko lang po sana kamustahin si Athena. Nagpapahinga po ba siya ngayon? Kasalukuyan nagbabakasyon ng anak ko sa bahay ng lola niya. Sa tingin ko kasi mas maigi na lumayo muna siya. Kayo pong masigit na nakakalam sa bagay na yan. Kumusta naman po ang lagay niya? Paayos naman na siya. Sana tuloy-tuloy na para makabalik na siya sa pag-aaral niya. Natutuwa po akong marinig yan. Kahit saan pa siya pumasok, gusto ko po na makapagtapos siya ng pag-aaral. Alam ko po na yun ang pangarap niya eh. Nararamdaman ko ang tunay na pagmamalasakit ninyo sa anak ko. Maraming salamat. Lahat po ng estudyante ko, pinagmamalasakitan ko po. Numero 1 din po na ayoko ng pambubuli sa kapwa. Kaya naapektuhan po talaga ako sa nangyari kay Athena. Walang dapat sisihin kundi si Leslie at mga kasama niya sa nangyari sa anak ko. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Hindi naman po sa kinakampihan ko sila. Pero mga bata pa rin po sila at hindi nila namang ginagawa nila. Kulang lang po sila sa gabay ng mga magulang. Hindi katwiran yan para gawin nila yun sa anak ko. Hiniling pa nila na sana mamatay na lang ang anak ko. Tama ba yun? May isip pa ba sila? Alam na nila ang tama at mali. Sadya lang talaga na masama sila. Sa pangunguna ko po, inaalam na namin ang iba pa nilang nabuli. Ipapatawag rin po namin ang mga magulang nila. Hindi sapat yon para mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa anak ko. Naiintindihan ko pong nararamdaman ninyo. Pero sana po lawakan nyo rin ang isip nyo. Alam ko po na hindi madaling pinagdaraanan ni Athena. Pero sana po, huwag po puro galit ang pairali natin. Pasensya na kayo, may gagawin pa kasi ko eh. Salamat sa pagdalaw nyo ha. Sasabihin ko na lang kay Athena na dumalaw kayo. O sige po. Salamat din po sa inyo, Aling Terry. Alis na po ako. Bago umalis, sumulyap pa si Sir Gio sa altar. Tanging mga kandila lang ang nakita niya doon na walang sinde. Hanggang sa may gate pa siya hinatid ni Inay. Pagbalik sa loob ng bahay, tsaka lang sinindihan ni Inay ang mga kandila. Yun kasi ang bili ni Lola Mirasol sa kanya na bago sumapit ang 6:00 ng hapon, sindihan na niya ang mga yun. Sa galit ni Inay dahil sa ginawa sa akin, kinausap niya si Lola Mirasol. Alam niya kasing may kaalaman sa itim na karunungan ng kanyang ina. Hindi naman nagdalawang isip si Lola na gumawa ng orasyon para singilin ng mga nagkasala sa akin. Malapit mo nang makamtan ng hustisya dahil sa nangyari sa iyo, anak. Isusunod na natin si Leslie. Mas matindi ang dadanasin niyang paghihirap. Nang mga oras na yun, dinalaw ni Leslie ang mga kaklase namin. Hindi siya makapaniwala sa mga kalagayan ng mga yun. Lahat sila hindi makapagsalita dahil namamaga ang bibig hanggang lalamunan. Ang huli niyang dinalaw ay si Rain. Dun siya nagtagal. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo na magsalita. Sinabi naman ng mama mo na kapag pinipilit mong ibuka ang bibig mo, sumusuka ka ng dugo. Itinuturo mo ang papel at ballpen? Sandali, kukuha lang ako ah. O ito, ano kaya ang gusto mong sabihin sa akin? Nanginginig pa ang mga kamay ni Rain habang may sinusulat sa papel na binigay ni Leslie. Nang matapos ang kaklase namin, para siyang pagod na pagod. Magpahinga ka na muna, Rain. Ano ba tong sinulat mo? Kulam? Tama ba, kulam? Ang ibig sabihin mo, kinukulam kayo? Sigurado ako na nakasama ako. Nang makauwi, iyak ng iyak si Leslie dahil sa matinding takot. Nasisiguro niyang susunod na rin siya. Baka kaya siya hinuli dahil mas matindi ang parusang ibibigay sa kanya. Ayoko mangyari yun sa akin. Sigurado ako na nanay ni Athena ang may gawa nito. Ayoko pang mamatay. May pangarap pa ako. Athena, patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Nadala lang ako ng
ng nararamdaman ko. Patawarin mo na ako. Kahit may takot, pumasok pa rin si Leslie. Buong oras ng klase, balisa siya. Pakiramdam niya tuloy pinagtitinginan siya ng mga kaklase. Nagulat pa siya nang ipatawag siya ni Sir Gio. Lumabas lang investigasyon. Hindi lang pala si Athena ang binuli nyo. Pati yung nagtangkang tulungan siya. Meron pa nagsabi na sinabihan mo si Athena na sana mamatay na siya. Kaya ba nakakasiguro kang wala na nga siya? Nakikita po kasi namin ang multo niya. Kaya nasabi ko na baka patay na siya. Nakausap po ang inay niya. Nasisiguro ko na buhay pa si Athena. Nakita niyo pa ba siya? Nasa bahay siya ng lola niya. Naniwala naman kayo. Bakit ba kasi pinagpipilitan mong patay na si Athena, ha? Kung buhay pa po si Athena, hindi sana kukulamin ni Aling Terry si Narine at alam ko rin na ako na ang isusunod niya. Mabigat na paratang yung sinasabi mo. Gusto mo pa talaga madagdagan ang kaso mo? Nagsasabi po ako ng totoo, sir. Mangkukulam si Aling Terry. Tama na, Leslie. Nambuli na nga kayo eh. Pinagbibintangan niyo pang mangkukulam ang nanay ni Athena. Bakit hindi na lang kayo humingi ng tawad sa mag-ina? Paano po namin gagawin yun kung nakaratay na mga kasama ko? Gagaling din sila. Pinapagamot na sila ng mga magulang nila. Alam ko po kahit humingi pa ako ng tawad, hindi na rin ako patatawarin ni Aling Terry. Hindi mo pa nga sinusubukan eh. Sumusuko ka na kagad. At isa pa, ito ang resulta ng ginawa ninyo na dapat niyong harapin. Sana maging aral na ito sa inyo. May expel po ba kami, sir? Pasensya na. Mabigat ang ginawa ninyo. Alam niyo na mahigpit na ipinagbabawal sa eskwela na ito ang bullying. Hindi niyo po ba kami pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon, sir? Maniwala ka, ipinaglabang ko kayo. Dahil inisip ko rin ang kinabukasan niyo. Pero hindi lang kasi ako nagdedesisyon sa bagay na ito eh. Inaamin ko naman po ang pagkakamali namin. Bakit ang bigat naman yata ng kapalit? Makakapag-aral ka pa naman sa ibang eskwelahan eh. Sana lang sa susunod, mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Iwasan mo yung mga masasamang impluensya. Hindi ko po alam kung pag-aralin pa ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila to. Pasensya ka na. Wala na ako may tutulong pa. Bago pa dapuan ng karamdaman si Leslie, pinuntahan niya isa-isa sa kanilang bahay ang mga kaklase namin. Sa isang notebook, pinagsulat niya ang mga yon na humihingi ng tawad sa akin. Kasama ang kanilang pirma. Sa bahay na nagsulat si Leslie, lahat ng kasalanang ginawa niya sa akin isinulat niya. At ang labis niyang pagsisisi. Nung gabing yun, dinapuan na rin siya ng karamdaman. Pakiramdam niya hindi na magtatagal ang buhay niya. Suka kasi siya ng suka. Masakit ang ulo at parang may tumutusok na libon-libong karayom sa buo niyang katawan. Natutuwa ako at maaliwalas na ulit ang mukha mo. Salamat po, Nay, sa walang sawa niyong pagdamay sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, anak. Nanay mo ko at mahal kita. Mahal ko rin po kayo, Nay. Kaya ayoko po na nakakagawa kayo ng masama sa kapwa. Anong ibig mo sabihin, anak? Alam ko po na pinakulam niyo kay Lola Mirasol sina Leslie at ang iba pa. Tama lang yun sa kanila. Magdusa sila gaya ng nangyari sa'yo. Patawarin niyo po ako, Nay, kung dahil sa akin, nagawa niyong gumanti. Wala ka namang kasalanan eh. Sila ang may malaking kasalanan sa'yo. Nay, patawarin na po natin sila. Lumayo na lang po tayo at sa ibang lugar mamuhay ng tahimik. Aalis tayo pagkatapos kong maparusahan ng mga yon. Pasensya ka na, anak, ha. Hindi ko sila mapapatawad. Hindi nga sila humihingi ng kapatawaran sa'yo eh. Alam ko po na hindi biro ang pinagdadaanan nila ngayon. Naaawa lang po ako. Isipin mo na lang, anak, sila nga hindi naawa sa'yo eh. Lalo na si Leslie. Matigas din po pala ang loob niyo. Dahil sinaktan ka nila kaya ako nagalit ng ganito. Walang inang gustong masaktan ng mga anak nila. Sana maintindihan mo ko. Hindi kita mapagbibigyan sa pagkakataong to. Marami ako naiisip na sana lumaban na lang ako noon.
Baka sakaling hindi umabot sa ganito. Ayoko rin kasi na maging masama si inay dahil sa kanyang pagganti. Hindi yun ang itinuro niya habang lumalaki ako. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na makukumbinsi ko rin si inay. Napatawarin na ang mga tinuring kong kaibigan. Sabi ni Lola Mirasol, tanging pagpapatawad lamang ni inay ang magpapawalang bisa sa kulam niya. Abala kami ni inay sa panonood ng TV na makarinig kami ng pagtawag sa may gate. Lumabas naman si inay. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko si Leslie na nasa wheelchair. At nakakaawa ang itsura. Nakita ko na merong inabot na notebook ang kasama nito kay inay. Ano po ang inabot sa inyo ng kasama ni Leslie? Isang notebook. Nakasulat dito ang paghingi nila ng tawad sa atin. Sabi ng kasama ni Leslie, lahat daw sila hindi na nakakapagsalita. Namamaga daw kasi ang bibig hanggang lalamunan. Sa nababasa ko po, Nay, sincere naman sila sa paghingi ng kapatawaran sa atin. Lalo na itong kay Leslie. Nasa labas pa ba siya? Oo. Lalabas lang po ako. Bago pa ako mapigilan ni inay, lumabas na ako. Nilapitan ko si Leslie at lumuhod sa harapan niya para magpantay kami. Hinawakan ko rin ang kamay niya kahit puno yun ng sugat. Buhay ka? Oo, buhay pa ako. Nagpagaling lang ako sa bahay ng lola ko. Nabasa ko ang isinulat mo at ng iba pa. Pinapatawad ko na kayo. Sana ganun din kayo sa akin. Ayokong merong kagalit. Hindi kami galit. Tama ka. Inggit lang kami sa'yo. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko na hirap ka na. Salamat din at nalaman ko na hindi na kayo galit sa akin. Kung makikita mo si Narin, pakisabi na pinapatawad ko na sila. Athena, Nay, maawa na po kayo sa kanila oh. Nagsisisi na sila sa nagawa nila. talaga bang yan ang gusto mo? Opo, Nay. Sige, alang-alang sa'yo. Handa ko silang patawarin. Basta mangako lang sila na wala silang pagsasabihan ng tungkol sa atin. Alam ko po na ililihim nila yun. Salamat po, Aling Terry. Athena. Gumaling agad si Leslie at ang iba pa naming kaklase. Yun na rin ang huli naming pagkikita ni Leslie. Mula nang lumipat kami, wala na akong naging balita sa kanila. Hindi ko na rin sila hinarap sa social media. Hahayaan ko na lang na ang tadhana ang magtakda sa pagkikita namin. Sa kasalukuyan, nakatapos na ako ng pag-aaral. Naghahanap na lang ako ng trabaho. Natupad ko na rin sa wakas ang isa sa pangarap ko, ang makatapos. Para na rin natupad ang pangarap ko nang makapagtapos ka. Nay, utang ko po sa inyo kung nasan ako ngayon. Hindi na ako mag-aalala kung sakali mang maiwan kang mag-isa. Dahil alam kong kakayanin mo na nang wala ang tulong ko. Habang buhay ko po kayong kailangan, Nay. Hindi ko po alam kung paano mabubuhay kung wala kayo. Ngayong nakatapos ka na, pwede ka nang tumanggap na manliligaw. Naku, Nay, wala pa po yan sa isip ko. Ayokong magmadali lalo't gusto ko munang magtrabaho. Sinasabi ko lang naman baka kasi isipin mo pinaghihigpitan pa rin kita hanggang ngayon. Hindi ko po yun naiisip. Kontento na po ako na kayo lang ang kasama. Wala na po akong mahihiling pa. Habang buhay ako, gusto kong suklian ang lahat ng sakripisyo ng nanay ko para sa akin. Isa sa ipinagpapasalamat ko na hindi tuluyan naging masama si inay. Alam ko pinagsisisihan na rin niya ang mga nagawa noon. Yun naman ang importante.
Ang matutong magpatawad kahit gaano pa man kabigat ang naging kasalanan ng isang tao. Mawawala na ang bigat sa dibdib. Gagaan pa ang buhay. Wakas. Alam ko pinagsisisihan na rin niya ang mga nagawa niya noon. Mawawala na ang bigat sa dibdib. Gagaan pa ang buhay. Wakas.